understanding the book of Revelation. So ang mensahe is ang pagsabot diha sa basahon sa pinadayag. Now, how many of you at times have almost hold on, we'll just wait a second till we get amen. Praise God. We'll wait till we get Actually, Pastor, I can preach without the microphone. Di sila kadungog? They can hear me. If they can hear you, it's okay. Amen. Praise God. Okay. Si Jesus, walay microphone kay walay electricity. Amen. That's why he preached sa dagat kay imong tingod layo, your voice goes far sa boat. Amen. Praise God. So, how many of you as Christians can say that sometimes the book of Revelation can feel overwhelming, or you think, I don't know if I can understand this? So, pila ba kaninyo nga diin makaingon nga lisod sabton ang libro sa pinadayag? You know, a lot of Christians don't take the time to read and study the book of Revelation. Daghan nga mga Kristohanon nga wala sila igong panahon sa tuon dinhi sa mao nga libro sa pinadayag. And the reason is they have a fear that I can't understand. So usa sa hinungdan nga doon na sila katalaw o kahadlok kay dili sila makasabot Now, niini. there are things in Revelation that are difficult to understand. Doon ay mga butang diri sa libro sa pinadayag nga lisod gayud nga pagasabton. But I want to show you today that if you start with the simple things, it will give you understanding in Revelation. Ako mag-atag kaninyo og magasulti ko kaninyo nga kung magasugod ka sa simple nga mao nga butang kini siya mohatod kanimo sa pagkasabot niini. Now, this is how we should read the whole Bible. We start with what we do understand, and then the Lord will guide us into better understanding. Mausab kini sa diha nga nagabasa kita sa tibuok Biblia so nagasugod ni sa mga butang nga diin ato ang nasabtan og nagahatod kanato sa kinatibuk-an sa pagkasabot niini. Now, if you are born again, the Spirit of God is inside of you. Kung kita nahimugso pag-usab ang Espiritu sa Dios naa sa sulod nimo. And the Holy Spirit is the one who inspired the written Word of God. O ang balaan nga Espiritu mao gayud ang nagahatag siya og kinabuhi diri sa pulong sa Dios. And John said, you have an anointing from the Holy One. Og si Juan nagaingon nga di nakabaton kita og dihog gikan sa usa ka balaan. And he said, the anointing that abides in you will teach you all things. Nagingon siya nga ang dihog nga diin uban kanimo or ana kanimo kini siya magatudlo kanimo sa pagsabot sa tanang bukid. So, good news, we don't have time to read every verse and chapter. So, mayo nga kining balita kay wala tay igong panahon nga atong hudton pagbasa kining mga bersikulo o kapitulo sa pinadayag. But I do want to go through the book of Revelation and show you how to divide it, how to understand the timeline and the prophecy of Scripture. Panmuanhita sa libro ragid sa pinadayag, o ipakita kaniyo unsaon nato ni siya sa pagbahig. Now, so keep your Bibles open because that's the only book we're going to use is Revelation. So, pabilin nga ablihan nimo imong Biblia kay ang atong nabasahon ra gyud tagag panahon kini ra gyung libro sa pinadayag. Amen. So, kinsa mabasa Revelation 1 verses 1 hangtod verse 3. 1 through 3. So, kinsa mabasa sa Bisaya? Uno nga to sa 3. Nagadiri ang pulong sa Dios sa pinadayag. Kapitulo 1, versikulo 1 ang pinadayag ni Hesus Kristo nga gihatag kaniya sa Dios aron igapadaya ngadto sa iyang mga ulipon ang mga butang nga kinahanglan magakahitabo sa dili madugay o kini
gipahibalo ni Hesus pinaagi sa pagpadala sa iyang manulunda ngadto sa iyang ulipon nga si Juan dos nga nagmatuod sa tanan nga iyang nakita sa pulong sa Dios ug sa gipang himatud-an ni Jesucristo. Tres bulahan ang tao nga ngadto sa bulahang tao nga ngadto sa kapunungan magabasa sa mga pulong sa propesya ug bulahan ang mga magapatalinghog ug magatuman sa nasulat niini kay ang panahon haduol na mapatang pulong sa Dios. Amen. So the revelation of Jesus Christ, which God gave him to show his servant things which must shortly take place. And he sent and signified it by his angel to his servant John, who bore witness to the word of God and to the testimony of Jesus Christ, to all things that he saw. Blessed is he who reads and those who hear the words of this prophecy and keep those things which are written in it, for the time is near. So, Father, I ask you today, God, Lord, this is really a Bible teaching, but in the midst of this, that even you would give us application, understanding. Lord, kaalam mo kahibalo, God, that you will open up this amazing book, this prophecy that tells the future of all eternity. So walay katapusan, kinabuhing dayon. God, this word promises us that Christ will come again. Si Jesus maanhi pag-usab. Lord, we are so grateful, God, that you have revealed the end of the age to us. So, Father, open your word today and what time we have, God. I know there's so much we won't get to, but help us to bring out the simplicity of your prophecy in Jesus' name. Amen. Now, the key to understanding starts in verse 1. So, it says, the revelation of Jesus Christ. Sa versikulo 1 nagsugod nga diin ato nga masabdan nagingon ang pinadayag diha kang Hesus. This book is about Jesus Christ. So kining mao nga basahon kini siya nagahisgot diha kang Ginoong Hesus It Kristo. is the revelation of Jesus Christ. Kini siya usa ka pinadayag diha kang Ginoong Hesus Kristo. His victory on the cross. Sayang kadaugan nga nahimo dito sa cross. And the victory of his second coming. O kadaugan usab sayang ikaduha nga pag-anhi. So as you read this book, it's about Jesus Christ. Sa diha nga mabasa ta nining libro sa pinadayag kini siya nagahisgot diha lamang kang Ginoong Hesus. The King of Kings and the Lord of Lords. Sa hari sa mga hari o Ginoo sa mga Ginoo. Now verse 3 says, blessed is he who reads and those who hear the words of this prophecy and keep those things which are written in it, for the time is near. Sa versikulo 3 niyon dito bulahan sila nga mibasa na mati og mutuman sa naisulat nining mao nga basahon. So number 2, I want you to understand there is a blessing with the book of Revelation. So ikaduha gusto ko nga inyong masabtan nga adunay panalangin diha sa basahon sa pinadayag. So when you read this word, he said there is a blessing for your life. Sa diha nga diin magabasa ka ining mao nga libroha adunay panalangin diha sa imong kinabuhi sumala siyang gisulti. Now, the revelation of Jesus Christ. Ang pinadayag diha ni Ginoong Hesus. John is on the island of Patmos. Si Juan hinigugma samtang dito siya sa pulo sa Patmos. He has been persecuted for preaching the gospel. Siya gilutos tungod sa iyang pagwali sa mayong balita. But the word says he was in the Spirit on the Lord's day. Apan ang pulong nagaingon nga ni adtong adlaw anaa siya sa espiritu. Now here is what John saw.
Na ato nga kining tanawon unsa ang nakita ni Juan. Verse 12. And we'll read until verse 18. So, kinsa mo basa? Revelation 1:12 through 18. Pinadayag 1, 12 ngadto sa 18. Ngayon dire, Amen. milingi ako pagsusikon kinsay nakigsulti kanako og nakita ko ang pito ka kandilero nga bulawan. Sa taliwala niini nagtindog ang daw tao nga nagsulob og piste nga sangko sa iyang tiil og gibaksan ang iyang dughan og bakos nga bulawan. Hasta man sa Till verse 18. puti ang iyang buhok sama sa balhibo sa kordero o sama sa niebe o ingon sa nagdilaab nga kalayo ang iyang mata kinsi ang iyang tiil sama sa tumbaga nga tinunaw sa hudno o unya gipasinaw o midahunog ang iyang tingog sama sa dakong busay. Besides, may gikuptan siyang pito ka bituon sa tuong kamot niya. O migula sa iyang baba ang espada nga duhay sulab. Sulaw ang iyang naong ingon sa adlaw sa udtong totok. 17 sa pagkakita ko kaniya natumba ako sa iyang tilan daw patay unya gitapion niya kanako ang tuo niyang kamot og mingon siya ayaw kahadlok ako ang sinugdan og ang katapusan. 18 ako ang buhi namatay ako apan na tanawa buhi ako ug dili na gayud mamatay ilalom sa akong gahom ang kamatayon ug ang hadis. Amen. Now, again, the revelation of Jesus Christ. Leon ang pinadayag ni Hesus Now, Kristo. in the Gospels, Diha sa may balita, we see the Lamb of God. ato makita ang kordero sa Dios. We see the humble servant, Jesus Christ. Atong makita ang mapausanon nga sulugoon nga si Hesus Kristo. We see him die on the cross. So ato nga nakita nga din siya namatay dito sa cross. And then he raises victoriously from the dead. Og diin siya nabuhi pag-usab gikan sa mga patay nga madaogon. Now, John sees the glorified Jesus, Si Juan hinigugma nakakita sa mahimayaon nga si Hesus Kristo. the one who said, I am the Alpha and the Omega. Siya nga usa nga di nagaingon ako maong sinugdan og ang katapusan. I am the Almighty. Nagingon siya ako ang gamhanan. And he said, his eyes were like a flame of fire. Nagingon siya og ang iyang mata sama sa nagadilaab nga kalayo. Out of his mouth went a two-edged sword. Nga gikan sa iyang baba nagagula ang duha sa ang espada nga duhay sulab. And it said his countenance was bright, shining like the sun. Og nagingon siya og ngayang panagway kini siya misanag sama sa adlaw. Now, remember, when Jesus came in the flesh, So atong hinumduman sa dihang si Ginoong Hesus miani siya nga naa sa unod. he did not come shining in full glory. So wala siya mianhi nga diin naa gayud ang kinatibuk-an nga himaya. ug But here, John sees the glory of Christ. apan niini atong makaplagan nga si Juan hinigugma nakakita gayod sa himaya nga mao si Hesus The Kristo. sovereign creator. Nga diin siya ang labing halangdon nga binuhat. And it said, I fell at his feet as one dead. Ningon siya og ako na tumba ingon nga diin patay diha siya nga So tubangan sa the entilan. whole book starts with the mighty Lord Jesus Christ. So ang kinatibuk-an nga basahon o ang pinadayag nagsugod diha sa kinabuhi gayod o gamhanan nga Hesus. God wants us to see the glory of our Savior. Gusto ang Dios nga diin kita makakita usab diha sa himaya sa atong manluluwas. Throughout the book of
of Revelation, you always see the gospel. Sa kinatibuk-an diri sa kining libros pinadayag atong kanunay makita ang maayong balita. It says, to him who loved us and washed us from our sins in his blood. Naging siya diha kaniya nga diin higugma kanato og nagahinlo, naghugas kanato sa iyang hamili nga dugo. And then verse 17, it said, he laid his right hand on me. So, John falls at his feet as one dead. Ingon diha nga si Juan nga diin sama sa usa ka patay nga diin napukan o natumba diha siya nga tubangan. And Jesus lays his right hand on John. Og diin ang kamot nga tuo nga bahin ni Ginoong Hesus iya nga gihikap ngadto ni Juan. And he says, do not be afraid. I am the first and the last. I am he who lives and was dead. And behold, I am alive forevermore. Ingon siya nga diin ayaw kahadlok kay ako buhi ako ang sinugdan ug ang katapusan. Mao ang sinugdan ug ang katapusan. Og ang buhi ako na matay apan tan-awa ako karon buhi Now, hangtod sa kahadlok. notice, ayaw kahadlok. Ah. This book is not to make the Christian afraid. So kining ato nga hinumduman siya nga ayaw kahadlok kay kining nga basahon na wala ni gihimo aron nga ipanghadlok or aron mahadlok ang tao. If you're a believer, this book is a rejoicing for the Christian. Kung ikaw sa ka magtotoo kining mao nga basahon usa kini siya ka makapalipay alang sa mga Kristohanon. And he said, I was dead, but I'm alive forevermore. Kay nagingon siya nga din ako kadto nga namatay apan karon ako buhi hangtod na sa kanturan. So, when you read Revelation, always look for the victory of Jesus Christ. Sa diha nga din magbasa ka sa pinadayag kanunay gayud nimong makaplagan ang kadaugan ni Ginoong Hesus. Look at verse 19. Importante kaayo. Verse 19. Write the things which you have seen, the things which are, and the things which will take place after this. Versikulo 19. O karon isulat mo ang imong nakita sa mga butang karon o sa mga butang nga magakahitabo unya. Now, 3 parts Ay tulo ka bahin, parte. to the book of Revelation. Diha sa libros pinadayag. The things which have been, or the things that have already happened. Una is ang mga butang nga diin naga panglabay na o nga hitabo na. The things that are, the things that are happening right now, O kaduha ang mga butang nga naga panghitabo karon. and the things that will be. That's the prophecy. O ang ikatulo mga butang nga diin mga panghitabo unya. Now, Mao kini siya ang gipanagna. what already happened? Naunsa man ang mga nangang hitabo na o humana ng labay na nga mga panghitabo. John encountered Jesus in Revelation chapter 1. Si Juan hinigugma iya nga gikaybalag si Ginoong Hesus diha sa kapitulo 1 sa pinadayag. So that's the things that have happened. And the things that are is in chapter 2 and chapter 3. So mao kato ang milabay na nga mga panghitabo apan ang mga panghitabo karon ani ang makaplagan usab dinhi sa kapitulo 2 o kapitulo 3. Chapters 2 and 3, there are 7 churches. Sa kapitulo 2 o kapitulo 3 adunay 7 ka mga kasimbahanan. Now, these were churches during the time of the apostles. Kining maong mga kasimbahanan mauni ang mga kasimbahanan sa panahon sa mga apostoles. And these were letters written directly to these churches. O kini mao ang mga sulat nga diin kini siya naga gitumong ngadto sa matag usa ka simbahan. 5 churches. 5 ka mga kasimbahanan. Jesus rebukes them. Si Ginoong Hesus nagabadlong kanila. 2 churches he does not rebuke. Duha lang kasimbahan
nga diin wala gipadlong ni Ginoong Now, Hesus. these letters apply even now to the church. Kining mao nga sulat kini siya giaplikar gihapon o maaplikar kini siya ngadto sa mga kasimbahan. So let's just look at one church in Revelation 2, verse 2. Now this is to the church in Ephesus. Now remember, Paul wrote the book of Ephesians. And in Acts 19, Paul is in Ephesus. So this is the church of Ephesus. So atong hinumduman ang gisulti ni Apostol Pablo nga samtang panahon siya dito siya sa Epeso ug nagsulat pud siya sa Epeso bisan dito sa libro sa mga buhat kapitulo 19 dito si Pablo sa Epeso. The first letter is to this church in Ephesus. So ang una nga kining sulat kini siya gi-address dito sa gitumbong ngadto sa simbahan sa Epeso. Now, it says in verse 2, I know your works, your labor, your patience, that you cannot bear those who are evil. You have tested those who say they are apostles and are not, and have found them liars. And you have persevered and have patience and have labored for my name's sake, and have not become weary. Verses 2 and 3. Ngayon siya, nasayod ako sa imong mga nabuhat, sa imong paghago, o sa imong pagantos, o nga ikaw, dili makapailob sa dautan, nga mga tao, hinunuag ginausisa mo ang mga nanag-ingon, nga sila mga apostoles, apan dili di ay, o nasuta mo sila, nga mga mini. 3. Nasayod ako, nga ikaw nagaantos, o nagapailob tungod sa akong ngalan, o nga ikaw wala abutag kataka. Now, when you read this, Jesus at first is exhorting them. Sa diyang mabasa kaini, sa unang higayon, si Ginoong Hesus nagdasig ngadto kanila. Every church that he rebukes, he first tells them the things that are pleasing him. Na matag simbahan nga diin iyang gisaway o diin iyang ginapadlong, sa una niya nga diin pagsulti, iyaha kini nga gidasig o diin makapahimuot kanila. I know your works, your labor, your patience. Na nagingon siya dito nga, ako nahibalo sa imong kahago, sa imong nga pailob, sa imong pagantos. You have persevered for my name. Nagingon siya dito, og ikaw milahutay, miantos tungod sa akong ngalan. These are good things. So kini siya nindot paminawon. But then verse 4. Apan diri sa bersikulo 4. Nevertheless, I have this against you, that you have left your first love. Bersikulo 4. Ngani batok kanimo aduna ako'y kasumbong nga mao kini nga ngimong gibiyaan ang paghigugma nga diha kanimo kaniadto. This was a church that was serving God in the natural, but in their heart, they had left their first love. So kini mao ang simbahan nga diin naga-selfie, nagalagad ngadto kaniya nga diin diha sa kinaugalingon imong makaplagan sa ilang kahago apan diha sa sulod di ay sa iyang kasing-kasing ni palayo na kay wa naman ang una niyang gugma. Now, so in chapter 2 and chapter 3, Jesus deals with 7 different churches. So sa kapitulo 2 o kapitulo 3 si Ginoong Hesus naghatag siya og pulong og mensahe alang sa nakalain-lain nga simbahan. And these were real churches in that time. O kini siya usa ka tinuod gayud nga diin mga kasimbahanan ni adtong panahon. But these letters still apply to us today because we are the body and the church of Jesus Christ. Apan ang maong mga mensahe sa maong nga mga sulat kini siya ato gihapong maaplikar tungod kay kita usaman sa lawas ni Kristo. Just as Paul wrote to Ephesians, we still use that book because it's the Word of God. So sa mga paagi sa dihang ang sulat ni Apostol Pablo sa taga-Epeso ato gihapon kini nga giaplikar kay kini siya ang mensahe ug maong sulat apil man talini o para manggihapon nato. So notice, before Jesus reveals the future, he deals with his church now. So ato ang sayran nga sa wala pa si Ginoong Hesus nagpadayag sa umalabot
nga mga panghitabo iya una nga diin gibadlong o gisultihan ang matag kasimbahanan. Because in Revelation, at the end of the book, it says he comes back for a bride who has made herself ready. Tungod sa katapusan nga mga pulong sulat sa pinadayag, diris pinadayag, nagingon dito nga siya mo anhi pag-usab alang sa iyahang pangasawunon. So, chapter 1 speaks of the things that have been. So kapitulo 1 nagasulti sa mga butang nga diin kini nang labay na. Because John was on the island, that's in the past. Tungod kay si Juan hinigugma didto man sa pulo sa Patmos, mao to ang milabay na nga He panghitabo. encountered Jesus, the glorified Christ. Iyahang nga gikahibalag si Ginoong Hesus ang mahimayaon nga Hesus. And then chapters 2 and 3 represent the things which are. Ang kapitulo 2 o kapitulo 3 nagrepresentar kini sa mga butang nga diin karon anaan Now, naa kita. Chapters 4 all the way to the end represent the future. Sa kapitulo 4 hangtod sa katapusan nga kapitulo nagrepresentar kini siya sa mga butang o malabot. I do want to be clear, there are prophecies in chapters 1 through 3, but the main focus is not the future compared to the rest of the book. So there are still prophecies, but this is really where the beginning of the unveiling of the future is. So adunay mga panagna sa 1 ngadto sa 3, pero anita mo focus diri sa umalabot gayud tungod kay diri sa kapitulo 4 diri ato ang makaplagan nga wala na gitabunan ang mga posible nga din umalabot nga mga panghitabo. Now, chapters 4 and 5. Sa kapitulo 4 ug 5, This is where John gets a glimpse into heaven. og kini mao nga din si Juan iha nga nakatanaw siya o nakasudong siya ngadto sa langit. He sees the throne of God. Iya nga nakita ang trono sa Dios. He sees the angels and the saints of God. Iyang nakita ang mga manlunda o mga balaan sa Dios. And he hears them singing to the Lord Jesus O Christ. iyang nabati ang mga pag-awit alang sa Ginoong Hesukristo. Amen. Now let's just look at verse 1. So, Revelation 4, verse 1. After these things I looked, and behold, a door standing open in heaven. And the first voice which I heard was like a trumpet speaking with me, saying, Come up here, and I will show you things which must take place after this. Kinsa tapos niini migtan-aw ako og aniya karon diha sa langit ang usa ka pultahan nga inablihan og kadtong unang tingog nga akong nadungog nga misulti kanako nga daw huyop sa trumpita mingon kanako saka nga ri og ipakita ko kanimo ang kinahanglan magakahitabo tapos niini. Now, look what he just said. I will show you things which must take place after this. So nagingon siya nga akong ipakita kanimo ang mga butang nga diin kini siya magakahitabo tapos niini. So he's saying this is the future. So ang iyang gisulti ang iyang gipasabot nga kini mao ang umalabot. Now this is also where it says, Come up here. Og nagingon siya nga saka nga ri. Now some people believe this could even be a picture of the rapture. Og dunay mga pipila ka mga tawo nga diin nagatuo nga kini siya hulagway sa pagsakgaw. Because Jesus said that the dead will hear the voice of God. Tungod kay si Ginoong Hesus nagingon siya moabot ang adlaw nga ang mga patay makadungog sa tingog sa Dios. Paul said the dead in Christ will rise first, and we who are alive and remain will be caught up to meet the Lord in the air.
Si Pablo nagaingon nga diin ang mga patay diha sa lubong makadungog unya sa tingog sa Dios ug sila mamangon ug magsugat sa Ginoo kitang mga buhi usab mosunod sa pagsugat sa Ginoo sa kapanganuran. Now, according to Scripture, if you die today, your soul will go to heaven or hell. Ang sumala sa kasulatan nagingon kung mamatay ta karon, posible ba nga ang atong nga kalag mapunta sa langit or mapunta sa impyerno? There is no soul sleep. Adiin ulay kining yung pagkatulog. So, what does he mean? The dead in Christ will rise first. Naon sa man di ayang ipasabot nga ang mga nangamatay diha kang Kristo mao'y mauna pagpamangon. He speaks of the resurrection of your body. Kini siya nagapasabot o nagasulti may tungod sa pagkabanhaw sa imong lawas. See, there is a spirit body and there is a natural body. Adunay espirituhanon nga lawas ug naapoy natural lamang nga Now, lawas. if you die, your natural body goes into the grave. At kung ikaw mamatay na ang imong natural nga lawas moadto na sa lubnganan. But your spirit will go to heaven. O ang atong espiritu mobalik ngadto sa langit. Told the thief, this day you will be with me in paradise. Si Ginoong Hesus nagasulti sa usa ka kawatan ug miingon siya nga karon-karon dayon uban ka kanako sa paraiso. But the Bible says we will have a glorified body. Ang Biblia nagasulti nga diin kita makabaton og mahimayaon nga lawas. This is what the Christian waits for. Mao kini ang ginahulat sa mga Kristohanon. When we will hear the sound of the trumpet, Sa dihang kita makadungog sa tingog sa trumpeta. we will hear the voice saying, come up here. Nga diin makadungog kita sa tingog nga moingon sa kangari. And the Bible says, in a moment, Ang Biblia nagasulti sa usa lang kapag pamilok. in the twinkling of an eye, Sa usa lang kapag pamilok sa tong mata. we will be changed. Ingon siya kita sa kalit mga usap. So, if you are alive at the time of the rapture, Kung ikaw sa kabuhi pa sa panahon sa sakgaw, you will instantly go from this old body of death to your glorified body forevermore. ug sa kalit nga din kita pag-aalitan diha sa kining mahimayaon nga lawas na. Amen. Now, so this is where the future begins. Now, starting in chapter 6, all the way through chapter 18. So, chapter 6 hangtod chapter 18 deals with the Great Tribulation. So, there is Kapitulo 6 ngadto sa Kapitulo 18, kini siya sulti o nagapakita, nagapadayag may tungod sa dakong kasakitan. Now, Jesus said, there will be great tribulation as never was before or never will be again. Sa Ginoong Hesus nagasulti ng daan nga diin mabuton niya ang dako kayong kasakitan nga sukad wala pa gayud kini nahitabo sa tibok kalibutan. This is a time of God's judgment upon the earth. Mao kini ang panahon sa paghukom sa Dios dinhi sa kalibutan. It's also a time where God will deal with the nation of Israel. O sa sama nga paagi usab nga din ang Dios pahamtang ngadto sa nasod sa Israel. Because many of the Jewish people, even now, have rejected their Messiah. Tungod kay daghan kaayo nga mga Hudiyo nga bisan karon nagasalikway man sa Mesiyas nga mao si Jesus. During the tribulation, Apan sa panahon sa kasakitan, many Jews will come to Christ. daghan unya nga mga Hudiyo nga diin mamalik diha kang Ginoong Hesus o manuol kang Ginoong Hesus. Revelation chapter 7 speaks of 144,000. Diha sa Kapitulo 7 sa kining pinadayag nagasulti may tungod sa 144,000 ka mga pinili o sa And mga tao they salin will get saved. nga diin sila nangaluwas. Now, understand this. Ato ni nga sabton, We are not reserved for the wrath of God because we are saved. o ito nga sabton nga din kitang tanan wala tagi
gitaghan na sa kapungot sa Dios tungod kay kita iyang giluwas. But you need to understand this about the Great Tribulation. Apan kinahanglan nga ato gayud nga masabtan may tungod sa dakong kasakitan. There will be people who get saved at that time. Aduna paghihapoy mga tao nga diin mga luwas bisan ni anang panahon. Now, there, in Revelation chapter 11, there are two witnesses who preach the gospel. Diha sa kapitulo 11 sa pinadayag adunay duha ka mga saksi nga diin magawali sa maayong balita. In Revelation 7, there's 144,000 who become witnesses for the gospel. Og diha sa kapitulo 7 adunay 144,000 nga diin sila mahimo nga diin mga mopamatuod sa maayong balita. There is still hope, but the time will be great tribulation for those who are lost. So aduna paghihapoy dakong paglaom alang kanila nga diin mga nangawala sa panahon sa dakong kasakitan. Now, this is a time of 7 years. Kini siya nga panahon sulod lamang sa 7 ka tuig. And I want you to see this. Revelation 6, verse 1. Now I saw when the Lamb opened one of the seals, and I heard one of the 4 living creatures saying with a loud voice like thunder, "Come and see." And I looked, and behold, a white horse. He who sat on it had a bow, and a crown was given to him, and he went out conquering and to conquer. Versikulo 1, og nakakita ako sa diha og nakakita ako sa diha nga ang kordero mibukhad sa usa sa 7 ka mga timre og nangadungog ko ang usa sa 4 ka mga buhing binuhat nga nag-ingon sa tingog nga daw dalugdog umarika. Now, this is the first major judgment. So kini mao ang una og dako nga diin paghukom. There are 21 specific judgments during the Great Tribulation. Adunay 21 ka mga paghukom sa panahon diha sa kasakitan. There are 7 seals, Adunay 7 ka hambak 7 Pasilyo. trumpets, o 7 ka kining mga trompeta and 7 bowls. o 7 ka panaksan. So, this is the first seal. Mao kini ang unang silyo. And this represents the Antichrist. Kini siya nagrepresentar kang Antikristo. Now, notice he rides on a white horse. Na atong masayran o atong sayran nga diin siya nagkabayo sa usa ka maputi nga kabayo. Who else rides on a white horse? Na kinsa man ang ning sakay sa puti nga kabayo? The Lord Jesus Christ. Si Ginoong Hesus. In Revelation 19, he comes on a white horse. Sa kining kapitulo 19 sa pinadayag nagingon dito siya nga din mo anhi nga din magakabayo sa putik nga kabayo. But how do we know this is not Jesus Christ? Sa unsaon man nato pagkahibalo nga kining gisgutan diri dili si Ginoong Hesus ang nagsakay ani nga puti nga kabayo. Because it says he had a bow. Tungod kay nag-ingon sa diri aduna siya ay panaksan. Jesus comes with a sword. Si Ginoong Hesus mo ani siya magsakay sa puting kabayo nga din magadala siya og espada. Satan always tries to, copy or steal what Jesus will do. Kay si Satanas siya kanunay manggiyod nga din magapanundog sa unsay gibuhat ni Ginoong Hesus. That's why the Antichrist is riding a white horse. Mao po kini ang hinungdan ngano nga si Antikristo ni sakay pud sa puting Because kabayo. when he arrives in the world, Tungod kay sa diha nga siya maabot diri sa kalibutan, he will declare himself to be God. siya magapailaman siyang kaugalingon nga siya Dios. Now look at Revelation chapter 13, Nato tanawon diri sa pinadayag kapitulo 13, verse 8. bersikulo 8. Now, all who dwell on the earth will worship him, whose names have not been written in the book of life of the Lamb slain from the foundation of the world. Bersikulo 8. Og ang tanang nagapuyo sa yuta magasimba kaniya, tanan sila kinsang mga ngalan sa wala pa ang pagkatukod sa kalibutan, wala may sulat
sa basahon sa kinabuhi nga iya sa gipatay nga kordero. So, this will be a man of government, but he will also be a man who is worshipped as though he is God. So kini siya mao usab ang mga tawo nga diin sila nagasimba kaniya nga diin nagpaila nga diin siya Dios. And the word says he goes forth to conquer. Nagingon dito nga diin og sila duol aron saya sa pagbuntog niini. There has never been a leader who has been able to conquer the world. Wala kayo'y kining pangulo nga diin siya makahimo pag buntog sa kalibutan. In World War II, Hitler and Germany tried to conquer the world. So sa kining kadong gubat sa kalibutan si Hitler og diin nga og ang mga Germanian ningon dito nga ning sulay sila sa pag kining buntog o pag ilog gayod sa tibuok kalibutan o paghari sa tibuok kalibutan. In the time of Christ, Rome wanted to conquer the world. Og sa panahon ni Kristo ang Roma usab gusto nila nga sakupon gayod ang tibuok kalibutan. The Greeks wanted to conquer the world. Og diin ang mga Griego usab gusto nga diin iya nga kining sakupon ang tibuok kalibutan. And the Babylonians. Og bisan pa ang Babylonia. But none of them were able to conquer the world. Apan wala diha kanila nga di nakahimo gayod sa pagsakop diha sa tibuok But kalibutan. this man will have power from Satan. Apan kining mao nga tawo nakabaton siya gahom gikan ni Satanas. And it says all who dwell on the face of the earth will worship him. Miingon siya nga kamong tanan nga lumulupyo o nagpuyo sa tibuok kalibutan mosimba kamo kanako. There will be great darkness over the face of the earth. O aduna unya dako nga kangiob o kangit-ngit diri sa nawong sa kalibutan. The word says the sun will scorch men with fire. Og nagingon ang pulong nga diin ang adlaw unya kini siya mosunog sa mga tawo tungod sa labihang And they kainit. will bite their tongues in pain. Og diin sila pamaak sa ilaha nga diin dila tungod sa kasakit. And they will blaspheme the God of heaven. Og moabot ang panahon nga ilang pasipalaan ang Dios sa It langit. says all the green grass will be burned Og up. nagingon dito ang tanan nga diin mga lunhaw nga diin mga sagbot og tanom mga matay. It says all the waters will be made bitter. Nagingon dito nga diin ang tanan nga mga tubig tinubdan insa na mahimong mapait. And even people will drink the water knowing that they will die. Andin bisan pa ni ana ang mga tawo mo inom sa mga tubig kay sila naguna-una nga diin sila mamatay. This is a world who has rejected the gospel. Mao kini ang kalibutan nga diin nagasangyaw o diin nagasalikway sa maayong balita. And so God gives them their desire. Og ang Dios kay sila nangandoy man gihatag sa Dios ang ilahang tinguha. A world ran by the powers of darkness. Og diin ang kining kalibutan kini siya giharian diha sa gahom sa kangit-ngit. Now, remember I said there will be people saved during the tribulation. Ato hinumduman ang akong giingon kaganina nga aduna pay mga taong maluwas bisan sa panahon sa kasakitan. Now look at Revelation 13 verse 7. Again, mao kini ang Antikristo or ang tawo sa sala, the man of sin. Okay? Now look what it says. It was granted to him to make war with the saints and to overcome them. And authority was given him over every tribe, tongue, and nation. Versikulo 7 sa kapitulo 13. Siya gitugutan usab sa pagpakigubat batok sa mga balaan o sa pagdaog kanila o kaniya gihatag ang kagahom aron iyang pagabutan ang tanang kabanayan o katawhan o pinulungan o kanasuran. Now, kinsa batok or batok kinsa batok sa mga balaan. See, it says the Antichrist. This is the man of sin. This is the beast that rose out of the sea. So mao kini siya ang mananap nga diin migawas diha sa dagat kini si Antikristo gitugutan sa pagbatok sa mga balaan. So,
there will be hope for those in the tribulation, but they will go through terrible persecution after they receive the Lord Jesus Christ. Aduna na pagyapoy paglaom sa mga tao diha panahon sa kasakitan apan sila nag-agi gayon og makalilisang nga diin mga kalisdanan sukad nga sila midawat sa pulong o sa mayong balita. Now, there is a time where there is no hope, because if you take the mark of the beast, there is no salvation after that. Adunay parte nga wala nagay paglaom ang tao sa dihang ang tao modawat na sa marka nga siksiksik ang marka sa mananap. Now look at Revelation 13 verse 16. So again, mao kini ang trabaho sa Antikristo, or this is what he will do. So he causes all, both small and great. Now this passage also speaks of the false prophet, but anyways, he causes all, both small and great, rich and poor, free and slave, to receive a mark on their right hand or on their foreheads. Verse 17. And that no one may buy or sell except one who has the mark or the name of the beast or the number of his name. Verse 18. Here is wisdom. Let him who understand calculate the number of the beast, for it is the number of a man. His number is 666. Versikulo 16. Og ang mga timawa, og mga kadagkuan, mga dato og mga kabos, mga ulipon og mga taong gawas, ang tanan iya usab nga pamarkahan diha sa tuo nga kamot o sa agtang. 17 and 18. Nga tungod niini walay bisan kinsa nga makapamalit o makapamaligya gawas kun anaa kaniya ang maong marka nga mao ang ngalan sa mapintas nga mananap o ang numero sa iyang ngalan. 18. Gikinahanglan niini ang kaalam kaniya nga may salabutan ipagkwenta ang numero sa mapintas nga mananap kay kini maoy usa ka numero sa tao, ang iyang numero unom kagatos o kanuman o. Now, how many of you know here in the Philippines sometimes how do I say this, the money situation is hard. Sometimes there's a struggle for money. So pila ba kaninyo diri nahibalo sa Pilipinas kita adunay mga panahon naglisod kita sa panalapianon nga bahin. You know, you work hard but you have a small salary or something like that. Nagtrabaho tagtaman inya ang ato ang kining suhol gamay ra pud kaayo. But at least if you have the money, you can buy what you need. So bisan pa niya na mas maayo na lang kay naa pa gyud tay kwarta unya makapalita sa unsay atong gustong If palito. I have 5 pesos, I can paliko tinapay or pan. Mas See, kapuok. but during the tribulation, you cannot buy or sell without this mark. So bisag natay 5 pesos, so ato paghihapon ning magamit, makapalit paghihapon ta og tinapay. Pero sa panahon na unya sa kasakitan, unya kung naa ning marka, ingon siya, kung wala ning marka diay, dili ka makapamaligya o makapalit. This is the Word of God. So kini siya mao ang pulong sa Ginoo. There's coming a time in this world that is so terrible, it's hard to fully imagine. Maabot unya nga dinis kalibutan nga diin ang makalisa nga lisod kayo nga pamalandungon ang mga maong mga panghitabo. Now, look at Revelation 14, verse 6. So, I want, Panadayag 14:6. gusto ko nga imong makita ang grasya sa Dios, ang gugma sa Dios, ang kaluoy sa Dios. Okay, you will see here. Then I saw another angel flying in the midst of heaven, having the everlasting gospel to preach to those who dwell on the earth, to every nation, tribe, tongue, and people. Og nakita ko ang laing manulunda nga naglupad sa taliwala sa kalangitan og kini siya may
dalang walay katapusang maayong balita aron imantala ngadto sa mga nanagpuyo sa yuta sa tanang kanasuran o kabanayan o pinulungan o katawhan. Now, think of the love of God. Huna-hunaa ang gugmas Ginoo. Have any of you ever seen an angel flying through heaven preaching the gospel? O doon na may naadiri nga dahil nakakita na og manulunda nga di naggalupad sa kawanangan unya nagwali sa may balita. No, amen. But Pagyon during the tribulation, God gives two witnesses. sa panahon unya sa dakong kasakitan ang Dios maghatag og duha ka mga saksi. He gives 144,000 Jewish Christians who are saved, and he marks them for the gospel. Og din adunay 144,000 ka mga Kristohanon anang panahona nga diin mga luwas sila og diin sila magasulti mahitungod sa mayong balita. And here, he gives an angel who flies through the air, preaching the everlasting gospel. Og dinhi nga bahina usab ang Dios nagahatag pud og manulunda nga diin magalupad sa kawanangan og diin magadala sa walay katapusang mayong balita alang sa tanan nga nagpuyo sa kalibutan. In the next verse, he says, "Fear God." Sa sunod nga bersikulo, sa bersikulo 7. sa nagingon siya diri sa bersikulo 7, og kadlukin ninyo ang Dios. And give glory unto him. Og magahatag kamo og paghimaya kaniya. And he goes on to warn, the hour of his judgment is at hand. Kay nagingon siya nga kay ang adlaw sa paghukom nagakaduol na. See, this is the mercy of God. So kini siya nagahisgot may tungod sa kaluoy ikan sa Dios. The world that has rejected him, Ang bisan ng kalibutan nga nagasalikway kaniya. but God still loves them. Apan ang Dios nagpapilin nga nahigugma kanila. Amen. Amen. Now, I want to skip ahead to chapter 19. Kapitulo 19. Now, if you continue to read later, you'll find in chapter 16, you will see the bowls of judgment. O mga padayon ka sa pagbasa sa Kapitulo 16, imong makita dito ang mga panaksan sa paghukom. These are the last 7 judgments before the return of Jesus Christ. Kini mao ang katapusan nga din 7 ka mga paghukom unya hampak sa dili pa mo anhi si Ginoong Hesus. Now, Revelation 19, verse 11. This is the second coming of Jesus Christ. Sa Kapitulo 19, versikulo 11, mao kini ang ikaduhang pag-anhi ni Ginoong Hesus. Now, I'm going to let Pastor Mike read verses 11 through 16. Okay, to us. Praise the Lord. 19:11 ngadto sa 16. Ug unya nakita ko nga naabli ang kalangitan ug tan-awa dihay usa ka maputi nga kabayo. Ang nagkabayo niini ginganlag kasaligan ug matuod ug uban sa katarungan siya naga panghukom ug naga pakigubat. 12. Ang iyang mga mata murag kalayo nga nagasiga ug sa iyang ulo dihay daghang mga purong-purong ug siya may sinulat nga ngalan nga walay bisan kinsa nga nasayod gawas sa iyang kaugalingon. 13. Siya nagasulob og piste nga gikatuslob sa dugo ug ang ngalan nga gitawag kaniya mao kini ang pulong sa Dios. 14. Og ang mga panon sa kasundaluhan sa kalangitan nga nagbistig lino nga manipis maputi og ulay kini sila na nagsunod kaniya na nagkabayog mga maputing kabayo. 15. Gikan sa iyang baba nagagula ang usa ka mahait nga espada nga maoy iyang itigpas sa kanasuran og sila iyang pagaharian pinaagi sa ulisi nga putahaw magapigis siya sa pigsanan sa mapangis nga kapungot sa Dios nga makagagahom sa tanan. 16. Diha sa iyang piste og diha sa iyang
paa siya may ngalan nga nasulat hari sa kaharian o Ginoo sa kaginoohan. Amen. So this is the moment where Christ returns to the earth. Mao kini ang panahon nga si Ginoong Hesus mianhi sa yuta. Notice it says, in righteousness he judges and makes war. Natuwa nga kining hinumduman nga diin siya sa iyang pagkamatarong nagapanghukom siya o nakigubat. When Jesus returns, he will set up his throne in Jerusalem. Sa diha nga si Ginoong Hesus muanhi siya pag-usab, magalingkod siya o magapahiluna siyang trono sa Jerusalem. And Revelation 20 speaks of 1,000 years. Og sa pinadayag kapitulo 20 kini siya nagahisgot may tungod sa usa ka libo ka tuig. In Revelation 20 verse 1, Satan is bound in the lake of fire for Sa 1,000 years. Pinadayag kapitulo 20 Satanas siya pagkakapuson dito sa linaw nga kalayo. And Sulod sa Jesus usa ka libo. will rule from Jerusalem. Og si Ginoong Hesus siya magahari dito sa Jerusalem. And Isaiah said the lion will lay down with the lamb. Og ang si Isaias nagaingon nga diin ang mga leon sila musabmitar, sila din moyukbo ngadto sa kordero. That men will study war no more. Adin ang mga kining tawo nga din nagatuon og pakigubat so wala na. And it said there will be perfect peace because he will be the king of the earth. Og nianang panahon na adunay hingtit nga kalinaw tungod kay siya naman ang manghari diri sa kalibutan Now, o sa yuta. In Revelation 20 and 7, Satan is released from his prison for a season. Sa pinadayag 20 bersikulo 7 si Satanas pagabuhian human sa usa ka libo gikan sa iyahang bilangguan. And he comes to make war with the lamb. Og din siya mo anha na pod aron diin makigubat diha sa kordero. And the word says, the lamb will overcome him. Og ang pulong nagaingon og ang kordero nagabuntog kaniya. And he will be cast into the lake of fire for all eternity. Og ining panahon na usa pa siya ilabog ngadto sa linaw nga kalayo sa walay nay katapusan. That is Satan's destiny. Mao kini ang padulungan ni Satanas. Amen? Amen. Now, after this 1,000 years, Na human ni ining usa ka libo ka tuig. Jesus will judge the wicked. Sa Ginoong Hesus magahukom sa mga dautan. Starting in verse 11, the Bible speaks of the great white throne, Revelation 20 verse 11. Sa pinadayag kapitulo 20 bersikulo 11, Now, 11 all the way through 15 speaks of this great white throne judgment. sa bersikulo 11 kini siya nagasulti may tungod sa dakong trono nga maputi. And it says in verse 15, whoever was not found in the book of life was thrown into the lake of fire. Sa bersikulo 15 nagingon sa bisan kinsa nga mga pangalan nga wala makaplagan sa libros kinabuhi Yeah. igatambog ngadto sa linaw nga kalayo. Many people get confused about this. Daghang mga tawo nga diin nagakalibog mahitungod niini. I thought people are already in hell, so why are they being judged in the future? So, nga diin ako nga kining paghunauna nga diin naghunauna sila nga diin nganong ang mga tawo nga naa naman sa kalayo unya hukman pa man sila ug unsa man diay mahitabo nila so malabot. Bisan karon, people are in hell, are in fire right now. O bisan karon ang mga tawo nga diin nga imperno karon anaa sila sa kalayo sa imperno. On this day, they will officially stand before God and be sentenced for all eternity. O ni adto niyang adlaw aduna unyay kining pagpahigayon sa paghukom alang sa ilang sentensya sa wala na'y katapusan. Now, after this judgment, Revelation 21 speaks of the new heaven and the new earth. Nahuman sa paghukom, ang pinadayag 21 nagingon dito nga aduna nay bagong langit o bagong yuta. And the new Jerusalem.
Ang pag-unang Jerusalem. This world you see is going to burn in fire, the Bible says. Kining kalibutan nga atong nakita karon, kini siya pagasunugon sa kalayo sumala sa gisulti sa God pulong is sa going to Ginoo. create a new earth by fire. Kaya ang Dios siya magahimo man og bag-ong yuta o kalibutan pinaagis kalayo. The Apostle Peter said, all the elements will melt with fervent heat. Og si Apostol Pedro nagingon sa iyang sulat, ang tanan nga atong nga nakita og karon nga ato ang gipuy-an kining atong gitumban siya ang tanan nga mga butang pagatunawon man. Because in the new heaven and the new earth, the Bible says, righteousness dwells. Tungod lang sa pag-ung langit ug bagong yuta nga diin ang mga matarong magapuyo. In this world, there will be no sin. So ni adha unyang panahon na wala unya nay sala. Walay kamatayon. Oh, wala kamatayon. Walay pagsulay. Mm. Walay kapoy. Walay batignawong. Oh, walay Walay tupa. maritis, maritos. Oh, wala. Walay Walay sakit sa balakot. lang. Amen? Hingpit nga kalinaw. Oh. Kay kauban sa Ginoo. Hangtod sa walay katapusan. Amen. And the Bible says his servants will serve him and they will see his face. Ngayon dito nga din ang iyang mga ulipon mag-aalagad kaniya, magasilbi kaniya og sila makasudom sa iyang nawong. Amen. Amen. So last verse, Revelation 22. And many of you know there's so much more that we can go through, but today I want you to see that if you'll take the time to read this, there's things you may not understand, but there's many things that you can understand. Kung muhatag ngitag panahon sa pagbasa ni ini, adunay daghang mga butang nga din ato agayod nga masabtan. Amen? We have to take the time because this is God's Word. Now, last verse. Revelation 22, verses 20 and 21. Kinsa mabasa? Revelation 22, verses 20 and 21. Amen. Siya nga maoy nagmatuod ni ining tanan nagingon mobalik gayud ako sa dili madugay ginautaunta umanhi ka na Ginoong Hesus na inyo unta ang grasya sa Ginoong Hesus. Mobalik ako sa dili madugay. Maranatha. Oh, yeah, there's no verse 22. Amen. The So, Lord is coming. amen. So Jesus ends the whole Bible by saying, I am coming back and I will come quickly. So si Ginoong Hesus yang gitapos sa panapos sa tibuok mabasahon nagingon siya sa dili madugay mobalik ako. Now, Peter said in the last days there would be mockers. Si Pedro nagingon sa katapos sa mga adlaw daghan ang mangtungha nga mga mayubiton. Where is the sign of his coming? Moingon sila nga din, asa naman ang iyang giingon nga mobalik siya. But Peter gave the reason why Jesus has not yet returned. Apan si Pedro ni hatag siya og rason nganong si Ginoong Hesus wala pa siya moanhi. Because the Bible says God is patient and He's not willing that any should perish, but that all men would come to repentance. Kay ang pulong sa Ginoo nagaingon nga din ang Ginoo mapailubon og dili siya gusto nga dunay usang malaglag kay gusto siya nga ang tanan makakapot sa tinud-anay gayud nga paghinulsol. Amen? Amen. So, take your time to read this. And the major prophetic events, the rapture, the Great Tribulation, the second coming. It's okay that sometimes we don't fully understand, but the main thing is that we are looking for the Lord Jesus Christ and we have hope for our future. O dili man siguro nato matugkad ang tanan o masabtan, pero sa kabutang nga diin nagahulata, nagatanaw ta sa pag-anhi pag-usab ni Ginoong Hesus. Because Jesus said, I'm coming at an hour that you do not expect. Kay si Ginoong Hesus nagingon, moabot ako sa tagna nga wala ninyo dahuma. Amen. So Magamputa, let's pray and then I'll give to Pastor Mike. So Father, I just pray today, God, that you would give us understanding. God, I know we all have different
things in the scripture that we wrestle with. We need more wisdom. And I just pray for the church, God, that we will see our blessed hope. We already have hope in the work of the cross, the resurrection, but we also have hope in the second coming, that Jesus Christ will come for us, God, that you have saved us from the wrath to come. Father, I thank you for this body today, that you will give grace unto them, God, that you will pour out favor in their life, God. You are faithful in every aspect of our life. So, God, we just honor you. We give you all the glory in Jesus' name.